Hindi ko naman alam kung anong ginagawa niya sa pera. Lagi na lang short at kulang. At kapag nagtatanong siya sa akin kung may mauutangan daw Pag ako, sinabi kong wala, wala daw akong maitulong sa kanya. Hindi ko na rin alam kung anong idadahilan ko sa kolektor dahil nagtatago na siya. Matagal na kaming naninirahan dito sa Cavite. Bale, nagpagawa kami ng bahay na extension sa bahay ng parents ko. Namatay ang tatay ko last 2022 at yung nanay ko naman ay na-stroke 1 week after ng libing ng tatay ko. So, yung bahay namin ay yung kapatid kong babae ang nakatira. Tatlo kaming magkakapatid, si Man ang panganay, pangalawa si ate at ako naman ang bunso. Construction worker yung asawa ko. Dalawa ang anak namin at yung panganay ko naman ay may intellectual disability. Nung nabubuhay pa yung nanay ko, siya yung nag-aalaga sa anak ko. At yung si Man kong kapatid naman ay nagpapadala monthly sa mother ko para pambili ng gamot at ng other needs. Sa part ko, okay naman yung takbo ng buhay namin mag-asawa. Ang problema ko ay yung ate ko. Sobrang dami ng utang niya na umabot na kami sa sanglaan ng bahay. Sinangla niya yung bahay niya, not long after ay yung bahay ko naman. Pumayag ako sa pagkakasanla kasi kako maghahati kami. Kasi that time may kailangan ko rin ng pera. Sangla tira ang pinag-usapan at walang rematahan sa kontrata. Pero hindi pa natapos doon dahil sa dami ng utang niya na kailangan pang tapalan ng ibang utang. Ngayon ay umutang ako sa kaibigan ko para sa kanya. Umabot yon ng 10K na hindi na rin niya nababayaran dahil nga wala naman siyang ibang source of income bukod sa kinakasama niya. At dahil ayokong masira sa kaibigan ko, ako nagbabayad ng utang na yun na inunti-unti ko hanggang matapos. Nadagdagan pa yon ng isa pang lending na sinalihan namin nung March. Hati kami doon kaya dapat ihati rin kami sa hulog. Ngayon ay hindi na niya naihulog yung mga dapat ay naihulog na namin. Kaya ngayon ako ang humaharap sa kolektor. Hindi ko na alam kung ano pa yung idadahilan ko sa kolektor dahil nagtatago na rin siya. Pakiramdam ko parang ang bigat na ng buhay namin dahil nga sa sitwasyon namin ng ate ko. Hindi na nga siya nagbibigay sa mama namin tas nagtatanong pa siya sa akin kung may makukuhanan ba ako na mauutangan. At pag sinabi kong wala, nagagalit siya at sinasabi niya na wala daw kung naitutulong sa kanya. Kaka-stress na parang gusto ko na lang umalis dito sa bahay at umuwi sa province ng asawa ko. Hindi ko na rin kasi alam kung anong ginagawa niya sa pera at lagi na lang short, lahat ay kulang. Ayaw na rin naman siyang bigyan ng kuya namin ng pera dahil hindi nga siya marunong magbayad ng utang. Sa ngayon ibinebenta ko na tong bahay ko at plano kong umalis sa talaga dito. Pero nag-o-offer yung kuya ko na tayuan ng bahay yung tengga niyang lupa sa Jan Trias. Ang kaso ay wala naman akong pampagawa ng bahay. Sabi niya pagbalik niya ng Pinas ay magtatry daw siya kung may makukuhanan siya ng pera. Pero matagal pa kasi yun. At pag umuwi naman kami ng probinsya, walang trabaho ang asawa ko doon. Though pwede naman kami dong mag-ina at dito siya para magtrabaho. Pero wise decision ba kung gano'n ang mangyayari sa amin? Kasi mahati yung budget namin pag gano'n. At another, pakikisama sa binan at sa in-laws ko. Mabait naman sila sa akin pero syempre nakakahiya namang makisukob. Mamilin ano bang magandang gawin? Letter sender, Leia ng Cavite. Kung binebenta mo na yung bahay mo, antayin mong magkabayar ka. Bumili ka ng lupa malayo sa ate mo. Hindi naman kasi magandang ideya na may sarili ka namang bahay. Pero pakikipisana ng solusyon mo. Sabi mo dyan nagtatrabaho yung asawa mo. Dahil lang sa ate mong dinadami ka sa problema, gagawin mong mas komplikado. At saka alam mo nang hindi maalam magbayad, nakikihati ka pa. Hayaan mo siyang solusyonan ng problema niya. Sa lagay mo kasi asawa mo lang yung nag-work. Huwag ka nang gumawa ng problema kasi yun na lang yung maitutulong mo sa asawa mo. Okay naman sanang tumulong kung nakakaluwag ka. For essential or foods mapupunta. Hindi yung magbibigay ka sa kanya ng galing sa utang tas pambayad din naman ng utang niya. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Kung makasumbat naman yung ate mo, nagkasabit-sabit ka na nga. Hindi mo problema yung problema niya. Huwag kang makihati sa problema niya. Na imbes wala kang problema, gumagawa ka ng problema. Pabayaan mo siyang hilahin yung buntot niya. Gagawa at gagawa yan ng utang kasi hindi pa nabibigyan ng ultimatum. Sabihin mo sa ate mo, huwag kang titigil mangutang hanggat di ka nakukulong.